Bibili sa mga butika. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Antabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Live pong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig Sabayan yan. na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga mga kasama. Umaga ng Biyernes, April 11, 2025. Radyoman Rod Marcelino At Radyoman Zhander Cayabyab. sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita. Lalaki umakyat po sa Billboard Tower sa Iloilo para mag-vlog. 3 pulis sa Davao Oriental nagpositibo sa iligal na droga. Good news, big time price o oil price rollback posibleng bumungad sa mga motorista sa susunod na linggo. Presyo ng ilang gulay tumaas na ilang araw bago ang Semana Santa. Pero presyo naman ng isda walang paggalaw. Mga senador at resource person nagkainitan sa pagdinig ng Senado hinggil sa Duterte arrest. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla inalmahan ang tila pambubuli umano ng mga mambabatas. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. Mga haka-haka sa social media na may karamdaman si Pangulong Bongbong Marcos tinuldukan ng Malacanang. At sospek sa pamamaril sa self-confessed drug lord at Albuera Leyte Mayoralty candidate na si Kerwin Espinosa nahuli na ayon mismo sa kanya. Abangan ang detalye ng mga maiinit na balita dito sa RMN Network News. Pamilyang Pilipino, binigyang saya ni Pia. Proteksyon para sa mga ina at mga bata, sinulong ni Pia sa Expanded Breastfeeding Promotion Act. Expanded Maternity Leave, ngayon 105 days na. Kampiyon ng mga atletang Pilipino. Doktor para sa bayan, batas ni Pia para sa kalusugan ng lahat. Pia Cayetano, kailangan ibalik sa Senado. Political advertisement is paid for and by Pilar Juliana Shram Cayetano, Paragon Plaza Condominium, EDSA Corner, Reliance Street, Mandaluyong City. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi mo sa Senado. 63 po sa balota sa pagka-senador. Political advertisement paid for and by Erwin Tulfo, 81 Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi mo sa Senado. 63 po sa balota sa pagka-senador. Political advertisement paid for and by Erwin Tulfo, 81 Mother Ignacia Street, Quezon City. RMN Network News.
Alas 7:04 mga kasama ng magandang umaga, marhay na aga sa mga taga Bicol. Sa Iloilo, lalaki po umakyat sa Billboard Tower. Ito'y para lamang mag-vlog. Mula sa RMN Iloilo, kasama natin sa balita, Radyoman Resi Barbon. RMN Live Report! Arestado ang isang lalaki matapos umakyat sa isang billboard tower sa Diversion Road, Mandurriao kahapon sa panayam ng RMN Iloilo kay alias Joms, 30 anyos, residente ng Haniway, Iloilo. Maliban sa pagiging construction worker, pumasok na rin ito sa pag-vlog dahil nais niyang makakuha ng dagdag na income upang mapagamot ang 3 taong gulang na anak nito na may butas sa lalamunan na dumudugtong sa ilong at tainga ng bata. Aniya, umaasa siya na magiging marami ang kanyang followers sa kanyang Facebook page sa pamamagitan ng content upang makasahod para mapagamot ang kanyang anak. Aminado siya na mali ang kanyang ginawa kung kaya't humihingi siya ng pasensya. Nakahanda naman ito na haharapin ang konsekwensya ng kanyang ginawa. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Resi Danyoso Bordon. Tatak RMN. Maraming salamat Resi Bordon ng RMN Iloilo. RMN Network News! 3 pulis sa Davao Oriental nagpositibo sa droga. Kasama natin sa balita, Radyoman Renz Barbarona, RMN Davao. Kinumpirma ng Police Regional Office o PRO11 na may 3 mga personahe sa Davao Oriental Police Provincial Office ang nagpositibo sa iligal na droga sa inulunsad na internal cleansing campaign. Sa report ng PRO11, isinailalim sa administrative proceedings ang hindi pinangalan ng 3 mga individual kaugnay sa pulisiya ng Philippine National Police. Sa ngayon, nasa 4 na ang bilang ng mga pulis sa Davao Region na nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga, kung saan unang na-report ng PRO11 ng isang pulis sa Davao de Oro. Paalala ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang Regional Director ng PRO11, na sa pamamagitan ng nasabing kampanya, makakatulong ito na mapanatili na nasa mabuting daan ng mga pulis na may integridad sa kanilang serbisyo. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Renz Barbarona, Tatak RMN! RMN Network News! Ininspeksyonan po ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Batangas Port at Ninoy Aquino International Airport kaugnay sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Sa Batangas Port, inanunsyo ni Dizon ang pinirmahang Memorandum Circular kontra overloading sa mga barko. Pinaka-importante, lalo na sa mga panahon na napakaraming bumabiyahe, yung safety ng ating mga kababayan. And ang pinaka-malaking problema dyan na nakita natin nung nakaraan yung overloading. So hindi natin pwedeng payagan yan. So kaya nandito si Admiral Gavan ng Coast Guard, ang ating mga kasamahan sa Coast Guard nandito, PPA nandito, para masigurado natin na nagko-coordinate sila para walang overloading. Inaprubahan na rin ang e-ticketing system sa mga pantalan para mas maginhawa ang pagbili ng ticket ng mga pasahero at maiwasan din ang fixers. Sana iyan naman pinatututukan ng kalihim ang mahabang pila at traffic sa departure at arrival terminal. Kailangan pagdating nila sa baggage carousel, ilang minuto nag-aantay nila o pagdating nila nandun na yung bagahe nila. No? Pagka alis nila, paglabas nila, meron kagad silang madaling option para may masakyan sila. Either magta-taxi sila, o magbo-bus sila, o mag-grab or joyride sila, or madali silang masusundo na hindi nata-traffic at nagkabubuhol-buhol yung mga sasakyan sa arrival area. Sa departing passengers, ganun din, no? Yung immigration, kailangan mabilis, kailangan as much as possible, walang pila. Sa huli, naging kontento naman si Dizon sa mga pinatututukan niyang issue. Samantala, maaari namang bumiyahe simula ngayong araw ang mga bus na binigyan po ng special permit para sa Holy Week. Sa April 16 naman ay ipapakalat ng Department of Public Works and Highways ang mga tauhan para sa Lagbay Alalay Program, habang plano magkasa ng Land Transportation Office ang biglaang random bus inspection at drug test para sa mga driver para sa Holy Week Exodus.
PNP, militar at iba pang mga stakeholders sanib puwersa sa paghanda sa nalalapit na Semana Santa sa Cotabato. Kasama natin sa Balita Radyoman Jul Di Mapalaw ng RMN Cotabato. RMN Live Report! Mas pinaigting ngayon ang paghahanda ng Cotabato Police Provincial Office o CPPO, Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang law enforcement agency sa pag-obserba sa nalalapit na Semana Santa sa susunod na linggo. Kabilang sa mga naging presentasyon sa ginanap ng Provincial Peace and Order Council Executive Committee o PPOC Execom meeting ang nasabing usapin sa pangunguna ni PPO Chair Governor Emilio Lalatalino Mendoza. Bate sa presentasyon ng CPPO, pinaigting na ngayon ng kanilang hanay ang security measure upang matiyak na ligtas na may daos ang paggunita ng mahal na araw lalo na at hindi maiiwasang dadagsain ng mga pamilyang uwi mula sa kanilang probinsya ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaugnay nito ay labis naman na humihiling ng kooperasyon ng gobernadora ng lalawigan sa mga taga North Cotabato para sa maayos at mapayapang pagdiriwang ng Semana Santa ngayong 2025. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. RMN Network News! Ilang araw bago po ang Holy Week, nananatiling walang paggalaw sa presyo naman ng isda sa ilang palengke sa bansa. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, base sa kanilang monitoring, ang bangus at tilapia nananatili pa rin sa 240 pesos at 160 ang kada kilo. Bumaba naman ang presyo ng galunggong mula sa dating 300 nung nakarambuan naging 260 na lang po ngayon. Sa kabila nito ay hindi inaalis ng DA ang posibleng pagtaas ng presyo ng ilang isda ngayong Kwaresma, lalo't tradisyon ng mga Katolikong Pinoy na mag-ulam ng isda imbes na karne tuwing Semana Santa. Samantala, ilang gulay bumaba ang presyo habang meron din namang mga tumaas. At alamin po natin ang price monitoring dyan sa Kamuning Market sa Quezon City sa ulat ni Radyoman Silvestre Rambolabay. Good morning, Boss Rambo. Live Report! Good morning, Kuya Zhander. Radyoman Rod, kapansin-pansin na mayroong mga pagbaba ng presyo ng mga gulay at meron ding pagtaas dito sa Kamuning Market dahil nalalapit na ang Semana Santa, kaya't karamihan sa ating mga kababayan ay kumakain na lamang ng mga gulay at isda yung kanilang kinakain ngayong Kwaresma o Holy Week. Ang presyo ng talong dito, yung dating 120 ay ang talong dito ay 120 na dating 180 pesos lang. Yung ampalaya 170, dati ito 180 ang presyo. So bumaba. Ang kamatis ay 60 na dating 50, tumaas naman yung kamatis. Ang sibuyas na pula dating 170 na dating 180. Yung puti, 150 na dating 160. Ang carrots, 120 na dating 160. Patatas, 120 na dating 160. Karamihan ay bumaba ang presyo. Yung repolyo, 100 pesos na dating 80 lamang ang presyo. Ang bell pepper na 250. Dati, 300 pesos to. Yung siling panigang, 120 na dating 160 pesos. Yung kalamansi ay 160 na dating 100 pesos lamang. Karamihan ng mga sibuyas ng mga presyo ng gulay rito sa Kamuning Market ay talagang bumaba. Ilan lamang yung tumataas. Yung presyo naman ng bigas, ang pinakamura dito ay 42 pesos. Sinundan yan ng 45 pesos at 48. Yung pinakamataas na presyo ng bigas dito sa Kamuning Market ay 65 pesos. At yan ang pangunahing bili na presyo dito sa Kamuning Market. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Silvestre Rambolabay, Tata RMN. Maraming salamat, Radyoman Silvestre Rambolabay. RMN Network News!
Nakatakdang bumiyahe patungong Amerika si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Ito ay para makipagdialogo sa United States Trade Representative tungkol sa ipinataw na 17% reciprocal tariff ng US sa ilang mga produktong inaangkat mula Pilipinas. Ang US Trade Representative ay isang tanggapan na responsable para sa lahat ng mga trade tariff na itinatakda sa mga bansang nagluluwas ng iba't ibang mga produkto sa Amerika. Sa isang press briefing, sinabi po ni Go na plano nilang makipagnegosasyon para matugunan ng issue at makabuo ng free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Naiparating na anya nila ang planong pakikipagdialogo ng pamahalaan sa USTR at umaasa sila na magiging positibo ang tugon dito. Subalit nilinaw ni Go na hindi nila planong umapela sa Amerika na huwag ng patawan ng taripa ang Pilipinas kundi makipagnegosasyon lamang. RMN Network News. Ang Pangulong Bongbong Marcos nakatagdang pangunahan po ang launching ng Agri-Puhunan at Pantawid Program sa Sarangani ngayong araw. Live mula sa RMN General Santos, kasama natin sa balita, Radyoman Rose Shoko. RMN Live Report. Inaasahan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa bayan ng Alabel, Sarangani Province. Nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang launching ng Agri-Puhunan at Pantawid Program na gaganapin ngayong araw, alauna ng hapon sa Provincial Capitol Gym sa Alabel, Sarangani. Inaasahan din ang pagdating ni Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdameo Jr., Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno at Presidential Communication Office Secretary J. Ruiz. Ang nasabing programa ay dadaluhan ng mga farmer beneficiaries mula sa Sarangani, Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat Province, mga provincial officials at local government officials. Ang Agri-Puhunan at Pantawid Program ay naglalayong mabigyan ng financial technical assistance ang mga kwalipikadong beneficiaryong magsasaka. Samantala, nagpatupad na rin ng maximum deployment ng PNP personnel ang Police Regional Office 12, katulong ang Sarangani Provincial Police Office para sa seguridad ng pagdating ng Pangulo sa lalawigan. Kasama mo sa DXM RMN General Santos, Radyoman Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN. Magandang balita mga kasama, magandang balita po ang bubungad sa mga motorista sa susunod na linggo. Magkakaroon kasi ng big time oil price rollback sa lahat ng mga produktong petrolyo. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau, Assistant Director Rodela Romero, maglalaro sa 330 hanggang 375 ang posibleng tapyas presyo sa kada litro ng gasolina, habang sa diesel naman posibleng may bawas na 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 40 centavos sa kada litro, habang sa kerosene naman 340 hanggang 350. Ayon kay Romero, isa sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ay ang ipinataw na taripa ng Estados Unidos, partikular sa China. Kasama na rito ang inaasahang pagtapyas naman ng Saudi Arabia sa presyo ng kanilang petrolyo sa buwan ng Mayo. Nagkaroon siya ng pronouncement na i-accelerate niya yung kanyang production by May. Yung dating 135,000 barrels per day na kinuwit niya, tinaasa niya pa na mag-i-infuse siya sa market ng around 411,000 barrels per day. So, ibig sabihin, maraming supply sa world market. Humihina ang demand because of that tariff. Si DOE Assistant Director Rodela Romero sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Susunod sa RMN Network News, mga senador at resource person nagkainitan sa ikatlong pagdinig ng Senado hinggil sa Duterte arrest, at mga haka-haka sa social media na may karamdaman si Pangulong Bongbong Marcos tinuldukan ng palasyo. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng RMN Network News. Puti at merong aini, andang palagi sa pusong sawi. Siya ang tumahi, puti at merong aini, andang palagi ang aming utang, kanyang ginawin. Puti at merong aini, andang palagi, ipilalit niya namin hindi. Salamat at merong aini, nandyan palagi. Aini pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila.
Ang nang-aabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi mo sa Senado. 63 po sa balota sa pagka-senador. Political advertisement paid for and by Erwin Tulfo, 81 Mother Ignacio Street, Quezon City. Ang nang-aabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi mo sa Senado. 63 po sa balota sa pagka-senador. Political advertisement paid for and by Erwin Tulfo, 81 Mother Ignacio Street, Quezon City. RMN Network News. Nagkainitan ng ilang senador at resource person sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan kasi si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dumaan sa due process ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na siyang inalmahan ni Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa. Kinwestiyon kasi ng mga senador kung bakit isinuko nila ang dating Pangulo kahit may nakalagay sa diffusion order ng Interpol na in view of extradition. Hindi yung under extradition sapagkat hindi nga tayo, wala na tayong treaty with ICC Nawala na nga yung ating membership. Kaya wala na hong extradition na route. Ang nangyari po, surrender route na lang po ang naiwan. Madam Chair. Kung di ho nag-withdraw si President Duterte, wala ho tayong naging problema. O kung wala na tayong treaty, locate and arrest with a view to extradition. Hindi mo magawa ang extradition dahil wala na tayong treaty, di ba? So hanggang arrest lang tayo. Bakit mo biniyahe? Pwede mo namang isurrender dito sa local courts natin. Ipakulong mo dito sa Pasay. So, ang maliwanag. Bakit mo pa sinurrender? Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Mabuti. Yun po yung aming paningin ang pinakamabuting gawin under the circumstances for our country. Habang pinaamin naman ang mga mambabatas kung sino kina PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara ang nag-utos na isakay si Duterte sa private jet na magdadala sa kanya sa The Hague. Dito na sumabad si Remulla at inaming siya ang nagbigay ng clearance. Saka iginiit ang executive privilege para hindi na mapahaba ang usapan. That's executive privilege po. Basta usapan na po within the executive department, hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are a matter of executive privilege. Maliwanag The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying, I gave the clearance. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Well, klaruhin natin, sir. You gave the order or you gave the clearance? I gave the clearance to the SILG. To the SILG? Yes. So meaning the SILG was the one who gave the orders to the Chief PNP? Well, that's why we are citing executive privilege because we do not want to be drawn into this long discussion. Nagudyan na rin ito para sa kalihim na almahan ang tila pambubuli umano sa mga opisyal ng gobyerno na dahilan kung bakit ayaw nilang dumalo sa pagdinig. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. We're not bullying you, sir. We're not bullying you, sir. You're trying to make people admit something that they will not admit. And executive privilege is a valid excuse not to answer any question. President Duterte is already at The Hague. We're asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang tanong natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. We want the truth. That's why if we try to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Sina Senators Amy Marcos, Bato de la Rosa at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nagtagal ang pagdinig ng halos 6 na oras kung saan marami pa ring issue ang hindi naliliniwagan sa Duterte arrest. RMN
Mga opisyal nagturuan tungkol sa kung sino ang nag-utos na isakay si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang Dahig. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Bata. RMN Live Report! Nagturuan ang mga opisyal na inimbitahan sa pagdinig ng Senado tungkol sa tanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung sino ang nag-utos na isakay sa eroplano si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague, the Netherlands. Ayon kay PNP-CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, ang utos na natanggap niya mula kay PNP Chief Police General Romel Marbil ay isilbi ang warrant at tiyakin na maihahatid si Duterte sa team na magsasakay sa dating Pangulo sa eroplano papuntang The Hague. Nang matanong naman si General Marbil, ang kanyang naging order sa CIDG ay tulungan ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC pagdating sa pag-aresto kay Duterte. Pero sinabi naman ni PCTC Executive Director Lieutenant General Anthony Alcantara na ang kanyang mandato ay limitado lamang sa pag-coordinate ng mga law enforcement agency sa pag-aresto kay Duterte na siyang requirement naman ng Interpol. Humiling naman si Marbil ng executive privilege tungkol sa paksang ito, sabay giit na hindi siya nagsisinungaling pero ito ay hindi naman napagbigyan ng komite. Samantala, hinamon naman ni Torre na sampahan na lamang siya ng kaso sa korte para masagot niya sa proper forum ang mga tumutuligsa sa ginawa niyang pag-aresto sa dating Pangulo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Bata, Tatak RMN. Samantala mga kasama, nakalaya rin agad matapos ipaaresto ng Senado si Special Envoy on Transnational Crime, Ambassador Marcos Lacanilao. Hindi kasi nilagdaan ni Senate President Chis Escudero ang inisyong contempt order ng Senate Committee on Foreign Relations laban kay Lacanilao. May kaugnay nito sa pagsisinungaling umano ng opisyal tungkol sa proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makailang beses kasi na tinanong ng mga senador ang Special Envoy kung alam ba nitong pinalabas ng Villamor Air Base si Duterte, pero paulit-ulit na hindi ang sagot nito. Ikinadismaya naman ng chairman ng committee na si Senator Amy Marcos ang paglaya ni Lacanilao. Nangangamba tuloy ang senadora na maulit ang ganitong eksena kapag may mga nagsisinungaling sa mga susunod na pagdinig at hindi naman mapapakulong kalaunan. RMN Network News! Attorney Harry Roque dapat magpaliwanag kaugnay sa pagkakasangkot niya sa pulveron video. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Marian. RMN Live Report! Matinding pagpapaliwanag ang kailangang gawin ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque hinggil sa pagkakadawit niya sa kontrobersyal na pulveron video. Sabi ni Adjong isang malaking kasalanan ang magdoktor o gumawa ng peking video para siraan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at palabasin na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Git ni Adjong delikado ang ginagawa ni Roque na paghikayat sa tao na magalit sa gobyerno. Magugunitang sa nakaraang pagdinig ng House Tri-Committee, isiniwalat ni social media personality Vicente Bencalo Pebbles Cunana na si Roque ang orihinal na pinagmulan ng pulveron video. So desperate that they have to come out with a doctored video, which to me it's not only that's only incendiary in nature, but it is a cheap antique to the lowest level, no? At hindi lang ito fake news, but this is a dangerous lie. Imagine you are creating and hoping to generate unrest in our streets, generating, a public outcry. Naniniwala din si Adjong na makakasira sa asylum application ni Roque ang pagkakadawit nito sa pulveron video dahil lumalabas na siya ay parte ng tangkang pagdestabilisa sa gobyerno. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Alas 7:28 mga kasama ng magandang umaga na imbag-abigad sa mga Ilocano. Mga haka-haka sa social media naman na may karamdaman si Pangulong Bongbong Marcos tinuldukan ng palasyo. Kasama natin sa balita, Radyoman Chanel Salazar. Walang dapat na ikapangamba ang publiko sa kondisyon ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pahayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos kumalat ang video ni Pangulong Marcos sa social media na mayroong dugo sa gilagid habang nagtatalumpati.
Ang video ay kuha sa isang event sa Camp Aguinaldo noong Miyerkules kung saan pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbibigay tulong sa pamilya ng mga nasawing uniform personnel habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Pero ayon kay Castro, nakasama niya ang Pangulo sa isang pulong kahapon at wala naman itong napansin na kakaiba. Sa katunayan ay nakita niya mismo na nasa maayos na kalusugan si Pangulong Marcos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak, Arimen. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. All set na ang COMELEC sa isasagawang internet at postal voting ng mga Pinoy sa ibayong dagat na magsisimula sa Abril 13. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nasa 36,000 na mga Pilipino ang nag-enroll sa Overseas Voting and Counting System. Tiwala si Garcia na madaragdagan pa ito habang papalapit ang overseas voting na magtatagal ng isang buwan. Sa datos ng poll body, nasa 1.2 million ang mga rehistradong botante sa ibayong dagat. Nasa 77 bansa naman ang magsasagawa ng internet voting habang 16 na bansa ang magpapatupad ng postal voting. Handa na rin ang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para sa overseas voting. Ang COMELEC puspusan na rin ang isinasagawang pagsasanay sa mga Board of Canvassers mula sa IFM Dagupan. Kasama natin sa balita, Radyoman Matthew Pacheco. RMN Live Report! 32 araw bago sumapit ang halalan, puspusan ang isinasagawang pagsasanay ng mga magsisabing Board of Canvassers sa lalawigan ng Pangasinan. Nagtipon-tipon ng mga municipal at city canvassers upang ma-update sa bagong sistema ng botohan, gayon na rin sa mga panuntunan na dapat nilang sundin. Ayon kay COMELEC Pangasinan Election Supervisor Attorney Erickson Organiza, tungkunin ng BOC ang pag-consolidate sa mga resulta na pinapasa ng ECM sa mga clustered precincts. Di umano, sila ang pipirma at magpoproklama ng mga mananalong kandidato. Binubuo naman ang Board of Canvassers ng election officer bilang chairman, city o municipal prosecutor o di naman municipal treasurer bilang vice chairman. Samantalang ang mga kinatawan mula sa DepEd na member secretaries, maging ang Consolidated Canvassing System Operator. Samantala, dumating na rin ang 2 milyong VIS na nakatak na ipamahagi sa 2 milyong Pangasinense na naglalaman ng kanilang impormasyon at mga paalala sa halalan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN. 7 district seats mula sa Sulu kailangang gawing prioridad ng Bangsamoro Transition Authority ayon kay Interim Chief Minister Makakwa. Kasama natin sa balita si Radyoman Jul Di Mapalaw, RMN Cotabato. Isa ngayon sa mga tinututukan at priority ng Bangsamoro Transition Authority o BTA ang reappropriation ng 7 distrito sa Sulu matapos ang deklarasyon ng Korte Suprema na hindi ito parte ng Bangsamoro Region. Sa mensaheng ipinabot ni Interim Chief Minister Abdurauf Makakwa sa ceremonial opening ng 4th BTA regular session sa Cotabato City, nakasaad dito ang kahilingan ng punong ministro na gawing urgent ang nasabing usapin. Sinabi ni Makakwa na dapat matapos sa lalong madaling panahon ang pag-relocate sa nawalang seats ng naturang lalawigan sa parlamento. Kinakailangan kasi ito dahil nagkasad mismo sa Bangsamoro Organic Law o BOL na dapat na mayroong 80 seats ng Member of Parliaments sa Bangsamoro Government. Kung hindi ito mare-relocate ay maaaring maging taliwas at labag sa batas dahil tanging 73 seats lamang ang miyembro ng parlamento. Matatandaan na idineklarang labas sa jurisdiksyon ng BARM ang nasabing lalawigan na mayroong 7 distrito. Alinsunod pa rin sa pagtanggi ng mga residente na mapaloob noong 2019 plebiscite sa naturang rehiyon. Nauna na rin na umapela ang mga mambabatas sa BARM upang ibalik ang Sulu sa BRMM, ngunit hindi na ito pinayagan pa ng Korte Suprema. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak, RMN. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Itinutulag ni Senatorial Candidate Camille Villar na gawing institusyonal ang mga interbensyon ng pamahalaan sa mga paaralan ukol sa mental health at kapakanan ng mga estudyante.
Kasunod na rin ito ng patuloy na pagtaas ng kaso ng bullying sa mga paaralan. Ayon kay Villar, mahalagang matiyak ang mental wellness ng mga mag-aaral at kailangang masiguro na nasa hustong estado ng pag-iisip ang mga ito, lalo't malaki ang impluwensya ng peer pressure at discrimination sa mga estudyante na kadalasan na nagiging dahilan ng bullying. Isa sa nakikita ni Villar upang matugunan ang bullying sa paaralan ay ang pag-hire ng mas maraming guidance counselors na regular na magsasagawa ng counseling sa mga estudyante. Bukod sa paaralan, binigyan din ni Representative Camille ang pagkakaroon ng mental health at therapy services sa mga komunidad upang maiwasan ang paglala ng mental health crisis sa education sector. Noong 2023, inihain ni Representative Camille ang House Resolution number 900 na nag-aatas sa House Committee on Health Basic Education para tignan ang mental health status sa sektor ng edukasyon at itaguyod ang mental health awareness. Ipinanukala rin niya na isama sa PhilHealth benefit packages ang mental health disorders. Kabilang kasi sa mga prioridad ni Camille sakaling maupo sa Senado ay ang pagtulong sa sektor ng edukasyon sa bansa. RMN Network News. Abangan sa pagbabalik ng RMN Network News, self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa itinangging scripted ang pamamaril sa kanya. Suspect na aresto na raw. At Malacanang tiniyak ang mabilis na investigasyon sa mga kaso ng pagdukot sa bansa. RMN Network News. Tayo'y magbonggo-bonggo sa Senado. 28 ang kanyang numero. Mag-28 sa Senado. Senator Bongo. Go! Bongo! Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota. Ibalik sa Senado. Go Bongo na! This political ads is paid for and made by Christopher Lawrence Tigo, Pro 4, San Jose, Lupon, Davao Oriental. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi mo sa Senado. 63 po sa balota sa pagka-senador. Political advertisement paid for and by Erwin Tulfo, 81 Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi mo sa Senado. 63 po sa balota sa pagka-senador. Political advertisement paid for and by Erwin Tulfo, 81 Mother Ignacia Street, Quezon City. RMN Network News. Alas 7:37 na po na ang kabuntagon, may buntag sa mga taga Cagayan de Oro. Mga kasama, ginagawa na po ng itinanggi ng self-confessed drug lord at Albuera Leyte Mayor candidate na candidate na si Kerwin Espinosa na scripted umano ang pamamaril sa kanila habang nangangampanya sa barangay Tinag-an kahapon. Sa kanyang Facebook Live kaninang madaling araw, sinabi ni Espinosa na nasa maayos na siyang kondisyon matapos magtamo ng tama ng baril sa dibdib. Kaugnay nito'y naniniwala naman ang kapatid nitong si Mariel Espinosa Marinay na gusto silang patahimikin kaya nangyaring pamamaril. Sa kabila ng insidente, nanindigan ito na hindi sila magpapadaig sa takot at mas lalo pa silang lalaban para sa katotohanan. Una nang kinundena ng Commission on Elections ang pamamaril at ipinag-utos ni COMELEC Chairman George Garcia ang agarang investigasyon para matukoy ang salarin. Sa kaugnay na balita, suspect sa pamamaril kay mayoralty candidate Kerwin Espinosa na aresto na umano. Ayon mismo sa kanya, ang PNP wala pang kumpirmasyon tungkol dito. Kasama natin sa balita, Radyoman Justin Traya ng RMN Tacloban. Nasa stable ng kalagayan si Albuera Leyte Mayoralty candidate Kerwin Espinosa na nasugatan matapos mabaril pasado alas 4 ng hapon kahapon April 10. Sa kanyang FB live streaming bandang alas 12 ng umaga ngayong araw, sinabi ni Espinosa na siya ay ligtas na at patuloy na ngayon na nagpapagaling sa ospital. Ang akong kinabuhi
ako ang isugal o ihalad para lang sa pagserbisyo nga tinud-anay dinha kaninyo. Ayon sa kanya, siya ay tinamaan ng bala malapit sa kanyang puso. Sinabi rin ni Espinosa na nadakip na ang gunman sa pamamaril pero hindi ito pinangalanan at sinabi lang na nasa likod nito ay ang mga individual na natatakot na hindi matuloy ang negosyong iligal kung sa oras na siya ay maging alkalde. Matatandaang si Espinosa ay nagsabing isa sa susugpuin nito ay ang iligal na droga at iba pang gawain sakaling ito ay mabigyan ng tsansang manilbihan sa Albuera, Leyte. Patuloy naman na kinukumpirma sa pulisya ng Tacloban kung nadakip ng suspect at ang motibo nito sa krimen. Sa ipinalabas na statement ng Police Regional Office 8 kagabi, siniguro nito ang masusing investigasyon at mabibigyan ng hustisya ang pangyayari. Samantala, nasa mabuti na rin kalagayan ngayon ang kapatid ni Espinosa na nasugatan sa pangyayari at isang menor de edad na nadamay. Kasama mo sa Tacloban, Radyoman Justin Traya, Tatak Armet. Bella Padilla, in-unfollow po sa Instagram sina Kyle Echari at Piolo Pascual. Detalye ng Showbiz News kasama ang nag-iisang Diyosa. Yan. Good morning. Morning. Saka Kuya Zhander, eto nga. Usap-usapan ngayon online ang pag-unfollow ng aktres at direktor na si Bella Padilla sa mga aktor na sina Piolo Pascual at Kyle Echari sa Instagram. Ito ang trending sa X na dating Twitter at palaisipan sa mga netizen kung bakit in-unfollow ni Bella ang dalawa. Makikita naman na ni-retweet pa ng aktres ang tanong ng isang netizen hinggil sa nasabing issue para kumpirmahin na totoo ang chika. Pero paglilinaw niya wala silang away o hidwaan at nais lamang niyang maglinis ng kanyang followers sa IG. Tumanggi naman si Bella na magsabi ng tanungin kung may problema sila ni Papa P. Sa huli, iginiit ni Bella na nagsalita siya kaugnay sa kumakalat na chika dahil ayaw niya sa fake news. Sa ngayon ay wala pang reaksyon sina Piolo Pascual at Kyle Echari. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyos sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan, Tatak Aramet. Maraming salamat, Diyosa yan. RMN Network News. At yan ang mga balita. Radyoman Rod Marcelino. Radyoman Zhander Cayabyab. Mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga Sambuangenyo. Buenos dias. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak